Ikaw ano, sige, simulan nyo na. Ano lang ako dito, sabit. Kasi programa nyo to eh. Anti-Christ. Anti-Christ. Huwag lang anti ha. Go. Ano lo, sa akin lang lo, gusto ka lang maano yung antayan natin lo eh. Kung anong status natin lo. Ano tayo, alam natin ang araw at oras. Ngayon. Hindi pa lusot yung dig ha. Dumaan sa masusing ano yun, pag-aaral ha. Matagal. Iniiwasan sabihin niya na yung no one knows the day and the hour. Hindi ba naman? Siya-set ng date. Tayo laging ngayon. Di ba mag-o? So, baka kala nila, ano lang yan, palusot. Hindi na i-explain. Lalo na ngayon na lahat na yata ng signpost, lahat na ng mga biblical, eschatological, signs of the times, andyan na lahat, di ba? So, andyan, pagka sa internet, nandyan yung mga hindi naniniwala sa rapture, yung iba na rapture fatigue. Ay ako hindi, lagi ako nag-aantay at alam kong ano yan, absolute yan. Pag-asa yan eh, blessed hope. Hindi dahil sa tayo, brainwash. Anong patanong mo? Hano ka? Ano pala? Yung update lang. Bukas. Opo. Simula bukas, 7, di ba? Ano yun, 6? 6 ba yan? 6. Bukas, 7. Hanggang, ano yan eh, hanggang 15. Yung iba naman, hanggang 16. Pero tayo hanggang 31 eh. Yes, tayo hanggang 31. Pag hindi dumating sa 31, di, freeze. Laman tayong problema dyan. Bakit yung iba kasi nadedevastate? Ang alam ko, hindi lang sila nakikinig. No? Opo. Sige, tuloy yan, tuloy. Sige, ano pa? Pag-aantay. Kuya, singit lang kuya dun sa kaninang nabanggit ko na yung doctrine of atonement, kuya, na di ba alam natin ang Panginoon Jesus siya yung nagbayad sala. So yung kanyang kamatayan dun sa cross of, sa Calvary. Kuya, ano yun? For all humanity or for ano lang, for elect lang or kaya for the church lang? Kasi depende kung Calvinist ka o kay Armenian. Sa mga Armenian, lahat. No, lahat. Sa mga Calvinist, sa mga elect lang. Sa church lang. O yun lang ang tinubos kasama doon sa atonement. O kung tanong nyo, ako tinatanong. Kung tayong tatanungin kuya. All of the above. Totoo lahat yan. Paano kaya dun sa universal na sinasabi ko? Universalist doctrine. O yung lahat. Kasi po... Pati si Satanas. Except siyempre kuya kay Satanas dahil alam naman natin. Pero may extreme universalism. Pati yung mga kapuni Satanas maliligtas eh. May namit na ako nung araw na ganyan eh. Hindi nga lang naging popular. Hindi nga. Kaya lang dito to. Yung universalism may element of truth. Halimbawa yung mga batang inialay sa Panginoon, di ba? Yan, maliligtas yan. Kaya lang pang millennium. Nagkakaroon ng problema pag hindi alam kung ano yung tatlong destination, di ba? So, yung universalism nanganganib doon. O yung relative universalism. So, yun ang element of truth ng universalism. Tsaka yung mga alam mo na, yung parang isip bata, ganyan, yung pang millennium. Basta tiniyandog, ha? Ng tao may Holy Spirit. Para sa Catholic, yung may ninong, may magulang na Catholic, inala yung bata sa binyag, so naging Kristiyano lang yung bata. So, magandang larawan, kaya lang larawan lang, walang reality. Ibig sabihin kuya, yung mga hindi nahandog kuya, medyo merong parang ano yan eh, parang godly line at saka evil line, no? Parang mga Udyo at saka yung mga pagano nung araw. Para sa ngayon, Christian at saka mga... Pero kung Pilipino kuya naman, na hindi na kasi dapat tayo ang naman gawin hindi, every time makita siya ng bata na gusto mag-bless sa kanya, binibless niya, knowing na yung batang yan iniaalay niya sa Panginoon. Yung wala pa sa age of accountability, makakarami ng maliligtas sa millennium. Yung totoong pag-aalay, yung totoong pag-ahandog. Yun ang element of truth naman ng mga Protestant na inihandog yung mga bata o dinededicate yung mga bata na wala pa sa age of accountability na parallel sa binyag ng mga Catholic. So, yung mga Protestant naniniwala na yung batang yon ligtas. Okay? Kaya lang hindi nila alam kung saan talaga yung destiny. Kung iba pang rapture o pang langit o pang millennium, mundo sa millennial temple o kaya pang paraiso. Tayo, maliwanag. May pang lupa o pang natural, may pang angelic, pang glorified. Kuya, parang hindi natin kuya na-limit yung atonement? Yung atonement dahil kuya, halimbawa,
yung mga bata na dedicate, ligtas. Paano kaya pag lumampas naman na sila, hindi na sila bata at hindi naman talaga nakarinig ng gospel? Makarinig na sila ng gospel. At maunawaan nila. Yun. Pag narinig nila yung gospel, depende na naman ang susunod na tanong, saan niya narinig? Early medieval o last days? Sa Old Testament ba? Sa blue ba? Sa red ba? Ganun. Yun. So, napakalaga kuya. Marami pa kayong hindi ganong nalungkat ng mga questions eh. Tandaan nyo, mas makikilala yung tao sa kanyang questions rather than answers. Kaya magagaling kayo eh, kasi yung mga tanong nyo, hindi tanong ng mga pangkaraniwang mga tao. Palibasa yung nag-aantay kayo o anti-Christ. Anti-Christ. Ano? A-N-T-A-Y. Okay? Anti-Christ. Sige, ikaw Dick. Di pa tayo tapos sa atonement, pero pagpapal ka na din. Ikaw Dick, meron kang concern. Kanina, sabi mo, alam mo na yung doctrine, settle ka na ron. Practice na lang. Opo. Tapos yung sa Hosea 2:6 po na ano po yun, yung dispensation po ba sa kay Hosea 2:6? Naka-object po sa dispensation. Ano yung Hosea 2:6? Hosea 2:6. Ano yung quote mo? Yung 2 days daw po na sigurado kang Hosea 2:6? Hosea 2:6? Ano ba yun? On the third day rise? Yan? On the third day. Ibig sabihin. Ang pangako ng Panginoon sa mga Israelita, 2,000 years na maglalaps, magmula noon dito si Jesus Christ, hanggang sa 2,000 years. Pagkatapos ng 2,000 years, i-revive na sila. Millennium na, yun. Totoo yun. Hindi po ba New Heaven, New Earth? Hindi, millennium lang. Millennium. Yung 2 days, 2,000 years, mula kay Jesus Christ, hanggang ngayon, hanggang sa church age. Ayun. Hindi mo, meron yatang YouTube. Alam ko, meron upload si Kuya niyan. Natagal na natin dinidiscuss si Kuya yung Hosea. Practice. Anong problema sa practice? Practice dik yan. Morality. Morality, okay. Kasi minsan Sabi sa Bible muna, hindi ka, sa Romans 1:16 and 17, yung hindi kinakaya, sabi ni Paul, ang mabuting balita, yung gospel, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaligtas. Mula sa pananampalataya hanggang sa tatapos ng pananampalataya hanggang sabi sa verse 17, no? So ang ibig sabihin sa akin noon yung gospel by grace through faith, ma-avail mo yan sa pamamagitan ng halimbawa sa dispensation natin ngayon na kung saan pumasok pa yung gospel of God, di ba? Na kung saan may question tayo dyan, baka mamaya hindi na faith itong kailangan, baka by sight na. Kasi yung gospel natin, physical by faith. So, talaga bang by faith pa rin ito? Sa akin, by faith pa rin. Kaya lang yung by faith na yan, nagre-resulta ng maximum extreme good works. Yan. Yan tanong nito kanina, yung how should we then live di ba? O yun doon papasok yung mga salitang agape love, unconditional love, papasok yung John 3:8, yung parang hangin. Hindi alam kung saan pupunta, nang galing, pero maririnig mo yung kanyang ugong. Meaning wala tayong worldview o kaya philosophical, ideological worldview, kundi umaasa lang tayo sa leading ng Holy Spirit. Pero very subjective sa iba yun. Kasi halimbawa kanina, nakikinig ako ng iba't ibang testimony ng mga iba't ibang mga na-convert daw towards Christianity, from Islam, from atheism, agnosticism, etc. Kung hindi ko alam yung alam ko, baka maniwala ako. Kasi napapaluha pa nga ako pag narinig ko sila nagbibigay ng testimony. Pero sa isang banda, intellectually, napapahiling ako kasi hindi maalis sa isip ko yung mga verse na binanggit ko ng Panginoon na tutuwa lang siya kung meron tayong pananampalataya based sa gospel. Hindi sa mysticism, hindi sa rationalism, hindi sa kung ano-anong mga supernatural phenomena na na-encounter natin, na kung saan pagkainisa-isa natin, nako, dahil madidisqualify ng mga nagbibigay ng testimony dyan sa YouTube ngayon, na kung bakit ang daming naboborn again, di umano. Anyway, yung mga ganun, no? At lalong hindi ako papayag, yung mga nakikita ko mamisa-misa sa internet, yung mga conversion daw na massive, maramihan, true revival, okay, mga supernatural na mga events ngayon, no, phenomena, nangyayari lalo na sa Africa, o sa mga lugar na kung saan, hindi may inaasahan, may mga maboborn again, kaya lang milagro. Yan yung mga kumakain ng
ang damo, pinapakain ng pastor, nandyan yung tawa ng tawa, nandyan yung para sinasapian. Ang iba-iba, no? Nandyan yung health and wealth, progressive gospel. Umuwi pa nga ng patay lo eh. Pero sa tingin ko, hindi pwedeng atulan basta-basta na hindi mo pinag-aralan yung kanilang mga core value, core doctrine. Ako naman, bilang ilang mga araw pa naman ako nag-research dyan, yun, mauwi naman ako lagi doon sa ano ba yung truth, ano ba yung talagang pamantayan. Para hindi ako malito. Hindi rin ako magkaroon ng tinatawag na double-mindedness, kung ano yung totoo, tsaka hindi, yung real, tsaka hindi real. Yung tunay sa Panginoon, tsaka hindi. Kasi tumatawag lahat kay Jesus Christ. Yes, kuya, tumatawag Lahat naman yan, may Bible pa eh. Kanina nga, meron akong nakita. Critical siya sa mga ganitong mga new religious movement. Kinikriticize niya yung mga mystical, mga rational, hindi nga, no? Kasi nagpe-claim siya na matalino siya. So, establish sila. Pero sa tingin ko, pare-pareho lang sila kasi ginagamit niya yung Bible, niya at kung yun nandun, sabihin ko, baka pati ikaw babagsak dyan kasi yung gawang kinakode niyang Bible verses, may counterpart na contradicting verses. So, hindi rin pwedeng gawing absolute yung mga criticism nila. So, therefore, yung criticize nila, lusot doon. No? Kung ako yung abogado, mapapalusot ko sila. Kaya lang, ang tanong ito, saan tayo makakatiyak, lalo na nitong uling araw, nalaganap ang delusion. No? Sabi pa sa Bible, Diyos pa magpapadala niya ng strong delusion that they shall believe a lie. Ang tanong baka kasama tayo doon sa mga nakakatanggap ng delusion na yan. Kasi sa akin, lahat ng kasakop ng delusion na yan, yung lahat ng mga tao, lalo na sa context ng Christianity, basta't hindi natin kasama, deluded. No? Na linlang na siya. Kasi gospel lang naman talaga ang issue mula umpisa hanggang wakas na ililid sa atin ng Panginoon na maunawaan at maging sanhi ng ating kaligtasan. Yes. Lalo na nitong uling araw. By that, sinasabi ko na sineset aside ko ang lahat ng mga nasa isip ni Dick na pamantayan ng daigdig. Kasama na yung morality, kasama na yung behavioralism, kasama na yung intellectualism, kasama na yung mysticism at lahat ng kung anong ism. Maliban sa gospel, by grace through faith, natanggap natin, itong lingaraw, wala nang ibang totoo. Kahit na milagro pa yan, kahit na gumaling ka pa dyan, hindi ibig sabihin na patunay yun na talagang ikaw ay nasa Panginoon. By faith lang. Based on the gospel. Ano yun? Lagi mong paniwalaan na ikaw ay namatay na, nilibing. Nabuhay magulit, tumakit sa langit, bumabasa yung Holy Spirit ni Kristo, doon sa bago mong kaluluwa, yung Holy Spirit ng Ama, doon sa bago mong Espiritu, bago ka ng nilalang, higit pa doon sa bago nilalang ni Paul, kasi ito'y dadat ng double holiness. So, yan ang basic doctrine. Magmula sa doctrine na yun, kung saan na-justified ka, na regenerate ka, susunod na lang ngayon yung sanctification, yung works, yung concern ni Dick na how should he then live. Si Dick yun, di ba Dick? Ang sagot dyan, yung ipamuhay, yung buhay mo, yung Holy Spirit ng Panginoong Yesus, sa ng Diyos Ama. Malaya ka dahil Spirit ka dyan, ang last days ka, pwede mong gamitin yung soul mo, gagamitin yung body mo. Okay, sa direct supervision overall supervision ng spirit mo. Sabihin, para sa milenyo, pwede ka magkatawang anghel, pwede ka magkatawang tao. Halimbawa, kumakain kayo, di ba? Yun. Makakatawang tao kayo, kumbaga. Andiyan yung nangangatwiran tayo, logically, involved tayo sa parang angelic na situation. Yan, andiyan yung nagkakatawang angel ka. Tapos, pero ang primary position mo, glorify the Spirit. That's what kontrolado mo yung sitwasyon. Hindi ka kontrolado ng laman. Hindi ka kontrolado ng soul. Pag soul kasi nangangatwiran ka eh. Kontrolado ka. Ang kumokontrol yung spirit, kung saan pagka yung spirit ang kumokontrol sa dalawang nasa baba, soul and body, yun, may perfect love, perfect peace, perfect joy, perfect self-control, yung kaamuan, kabaitan, kainaunan, lahat ng mga bunga ng espiritu ng Diyos Ama at saka ni Kristo, matatamasa natin. Sa pagkaganon, walang law, sabi nga ni Paul. Totoo yun, walang law. Ang law naman kapag puspos ka, may love ka, hindi na kailangan. Hindi mo kasi gagawa ng masama yung kapatid mo at ang mga tao. Di ba? Okay. At ang love, yun ang dapat, ang totoo, yung iba nakikita kung di umano na-convert,
mula sa ganito, papuntang Christianity. Mas marami yung nako-convert, hindi sa pamamagitan ng logic o kaya knowledge, argumentation. Minsan, kaya lang, karamihan naririnig ko, observe ko, nakuha sila sa pag-ibig. Halimbawa, pinakitahan sila ng unconditional love ng mga Christian groups o kaya individual Christian. Kahit hindi pa tunay na Christian, yung makadama sila ng tulong, damay, yun. Nako-convert sila na di umano, nagiging Christian sila. Again, pag in-examine mo yung kanilang napaniwalaan, ayun, babagsak na naman doon sa pamantayan ng gospel. Yun, naway sila sa traditional Christianity, may mga mission sila, may mga ministry. Mukhang totoo sa kanila, sa akin hindi. Hindi totoo. Ang totoo pa rin, yung makita ko si Dick, kahit ano pang itsura niya, kahit ano pang activity niya, pero lagi niyang nasa isip, nasa puso, yung gospel, at yun ang totoo, di ba? Yun ang magja-justify sa kanya. At yung sanctification niya, hindi niya problema, kasi yung Holy Spirit, buhay yan eh. Buhay ang Holy Spirit. Ano yun eh? Pangatlong persona ng Diyos, sa Trinity. So, yun ang lalabas kay Dick. Kaya ngayon, tinan mo si Dick, tinan mo, napakaano niya eh, parang napakabanal eh. At ang double holiness na tinutukoy ng Bible sa aking paniniwala sa huling araw, hindi yung kamukha ni Paul kasi single holiness lang yun kay Jesus Christ. Yung sa Holy Spirit ng Ama, yun ang pangalawang holiness na extrang langis na nag-guarantee na tayo ay matatransform at mararapture. Meaning, kailangan paniwalaan natin kung paano si Kristo nandito, siya at ang Ama ay isa. Ngayon naman, paniwalaan natin, di lang si Kristo tayo ay isa. Based on 1 John, 2 John. Kundi yung paniwalaan natin ng Ama, si Kristo, sa pamamagitan ng Holy Spirit, na buhay natin, naging isa. Pag alam natin yun, alam ni Dick yun, kaya nasa bancheto siya, kaya nasa trabaho siya, kaya nandito siya, kaya nasa CR siya, nasa bedroom, kahit saan siya, nagluluto, naglalaro, nagtatrabaho, yun, si Dick nakikita ng Panginoon, double holiness siya. Hindi ka nang pinag-uusapan, ano bang activity yung ginagawa niya, ano ba, ganyan. Wala tayong pinag-uusapan. Pinag-uusapan, nakabase ba sa gospel, yung kanyang katawan, isip, puso, o body, soul, spirit. Gets nyo? Anywhere, anytime, whatever the situation. Kailangan lagi nating dala-dala yung ganong sandata. Yan ang ibig sabihin ng Ephesians, yung suot natin yung baluti ng kaligtasan, lahat ng armor of God. Nandun na sa gospel. Kompleto nga kuya. Sige, ano pa? Yung question mo, ya. Kuya, yung... Tapos na, baba na. Kuya, yung mga question, yung kuya, yung... Kasi ano yan ang preparation bago dumating si Jesus Christ. Ngayon, kung pagka hindi ganun, maghahatulan na tayo. Ba't si Dick, choleric, sanguine, ba't siya hindi umimik, introvert pala, ba't yung isa, masalita, o extrovert pala. Hindi natin pinag-uusapan. Hindi natin pinag-uusapan, may trabaho ba, wala. Gwapo pa o hindi gwapo, maganda ba, hindi ba ganon, nag-aaral ba, hindi nag-aaral, hindi natin pinag-uusapan, matanda ba o bata. Ano yan eh, hindi yan ang issue. Ang issue, yung nakikita ng Panginoon sa ating spirit. Sino ba nakatira dyan? Di ba? Dahil nga sabag ng Diyos, yung gospel of God, gospel of Christ, doon sa Calvary nakatutok tayo. Gospel of God lang ang tawag natin kasi yan ang death of God, burial of God, resurrection of God, ascension of God. Doon sa dispensation na lagi kong in-explain, yan ang gospel of God. So dahil tayo ibang iba, kaya sa daigdig, mapupunan nila ngayon yung double holiness natin, yung ating, alam mo na, love, joy, peace, extreme. Extreme. Hindi yung kailangan makita tayo nakangiti lagi, ganito. No. Para tayong, nasa damit mo, stoic. Pero joyful stoic. Diba? Yung parang kang bida na kahit anong mangyari, ang astig mo sa Panginoon, no? Hindi ka natitinag. No? Hindi ka nagmumurmur, wala kang samahan ng loob. Hindi ka nanunumbat. Tulad ni Mago kanina, dumating siya rito, napakaganda ng ng dating niya, di ba? Nakikita lang niya yung magandang at mabuting ginawa ng mga kapatid niya sa Panginoon. Wala siyang nakikitang masama. Kasi love does not keep record of wrongs. Diba, Mags? Kanina,
Tsaka hindi siya nagsisinungaling. Sige. Suffering in silence lang Ano po yun? Suffering lang. Yung ideal po ba sa mga dumaan sa gospel, yung sino pinakakaalam sa buhay ni Job? Ideal po ba yung ganong Yung lesson kay Job, marami. Kaya lang ang dinitin ko ng isang araw, kapag tayo, last days at pinakakuha ng Panginoon dadat ng buhay, kukonekta tayo kay Job. Di ba sabi ng Diyos kay Satanas, subukan mo si Job, huwag mo lang patayin ha. Yung huwag patayin, kumukonekta tayo doon. Pero marami yung sabihin ng Book of Job. Actually, si Job hindi naman panlangit pang paraiso lang. Pero yung huwag mong patayin, sabi ng Panginoon. Doon tayo Ibig sabihin, umanda ka. Yung pagsubok parang kay Job. Di ba? At lahat tayo dumadaan doon. Iba-iba nga lang. Yung intensity, yung frequency. Kasi ang alam ng Panginoon, yung ating kakayaan. Di ba? So, rest assured, maging kampante tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo padadala ng pagsubok na hindi natin makakaya. Siguraduhin niya, pasado tayo. Amen. Yan lang, laging magtiwala, mag-surrender. Huwag masyadong mag-analyze. Bahala ka na, Panginoon. Yan ang katalinuhan. Yan ang wisdom. Diba? Kumago, ang dami mong alam Ano ba yung nasa damit mo? Keep dreaming. Yan, keep dreaming. Kailan managinip ka? Gising ha? Gising, hindi yung natutulog. Ang managinip ng gising, yun, makakasensya yan. Kasi paplano yan. O nga pala, darating ang Panginoon Jesus, kailangan umanda tayo. Ang paghahanda, iba-iba. Yung ba, ayaw nilang magtrabaho. Sige, okay lang. Basta ang Panginoon, masaya sa kanila kasi nga naglilive by faith sila. Yung iba naman, trabaho ng trabaho, marahil may gift sila ng giving. May gift sila ng administration. Doon tayo huwag magatulan. Yung kung saan ka masaya, susuportahan na lang natin yan. Yes. At ang Panginoon, nililid tayo kung tayo lumalabis o kumukulang. Ayan. Diba? Yes, kuya. Sufficient yung ng Panginoon. Laging binasusunod. Pero yun nga, darating ang Panginoon, alisin na niya itong katawang ito. So, bibigyan na tayo ng bagong katawan. Itong nakaraang araw, pinapag-aralan ko sa pamamagitan ng iba't ibang mga Christian theory kung paano babaguhin niya. Halimbawa, si Chuck Missler, pinapag-aralan ko yung idea niya sa itinatawag na the physics of immortality. Pinapag-aralan ko yung iba kung paano ina-explain yung sudden change na yon sa quantum level. Yung iba naman sa classical level. So, ang bottom line, babaguhin yung katawan natin. Huwag na tayo magdebate kung ano pa. Kung ano yung max length, max plan, kung ano. Marami. Yung iba, thousands of seconds, magbabago yung katawan natin. Pero nagugulat lang ako, kung minsan hindi lang pinag-uusapan kung ano yung requirement para mabago yung katawan mo. Tayo lang meron nun. Yun lang yung gospel of God. So, ang daming issue ngayon sa internet, di ba? Maliban sa artificial intelligence, nandiyan yung kung ano ng mga fake news, o kaya yung mga problema ngayon na kung minsan, hindi pala ikaw yun, tapos nakikita lang, ikaw yun. Multiverse diba? Hindi, yung mga napepeke yung boses, napepeke yung tsura. AI. Isang araw, nakita ko, napepeke yung mga artista. Deepfake. Yung mga ibang estudyante sa Amerika, nagko-complain kasi nababastos yung kanilang mga image. Dahil alam mo na, nalalas, mga kabataan na malalaswang isip. So, parating na tayo sa panahon na kung saan, hindi mo na alam, ano yung totoo, no? Usapang ganito, kung ano yung totoo at hindi totoo. Yung parang confusion na yun, nangyari sa Tower of Babel. Maraming mga nangyayari ngayon at sa totoo lang, yung cellphone ko, pag nilagay ko doon sa history niya, siguro 5 araw akong mag-scroll na ganyan, hindi pa tapos yung mga research ko bago lang tungkol sa philosophy. Yung sabi mo kanina, sino ba? Si Dick, psychology. Yung history, doctrine, technology. Basta lahat ng ology, isms, at saka lahat ng academic discipline, ginagalugan ko yun Baka mamaya merong tayong hindi nakikita na katotohanan na pumapantay o kaya lumalaban sa gospel. So para sa ngayon, wala. Lalong tumitingkad yung gospel.
Kaya lalo kong pinupuri ang Panginoon, no, ang Ama, sa ganitong kalagayan natin. Bagamat hindi tayo ganong katulad ng iba na masyadong nananagana, salamat sa Diyos kasi yung katotohanan na yung gospel, natumbok natin by the grace of God. Amen. Yan ang ipagdiwang natin, moment by moment. Diba? Amen. So, Dick, anong pang concern mo? Yung ano po, pagka dumaka na po sa gospel, diba, naintindihan na po ng believer yung gospel. Naniwala, nanampala na nagkaroon siya ng faith. Gagamitin niya po ba yung, pwede niya po bang sabihin sa, ano kanyari, yung magbabanggit siya ng in Jesus name, na, di ba, sa mga Christian sa Wala naman tayong problema dyan. Tiyakin lang natin na talaga yung sinasabi yan, yung tinutukoy mo. O kaya tayo, talagang may Jesus. O yun ang like kong concern sa, di ba, pag nagla-live ako. Nakako, ang ating kaibahan sa mga Christian sa labas, yung sa atin, buhay. Yung kasi sa kanila, titik. Doctrine, Bible, di ba? O kung minsan doctrine, mali pa eh. So sa atin, ang Holy Spirit talaga ng Panginoon Jesus. Persona yun. Ah? Ano yan? Ano yan, Jibil? 3 o'clock p.m. Akala ko magugunaw ng dating. Ngulit ka rin po. AI nagsalita. AI tayo na. Oh. So, ano yung topic ko? Ano po, yung sa doctrine lang, tsaka yung sa spirit. Ang ibig sabihin, na huwag tayong... Ano yan, Bill? yan, nakakaramdam ng negative or natatakot. Tapos, babanggit ka ng Jesus name. Kuya, lumilindol. Parang tulad kahapon, in Jesus name. Tapos, parang hindi ka lumatakot. Parang, ano yun, parang password, gano'n? Voice activated. Parang magic Keyword. word. Magic word, ayan. Ewan ko pero sasakyan ko I yung sabi rebuke ni you. Bill. Ako kasi, halimbawa kahapon, lumindol, sabi nga niya, no? Siyempre, tumayo ako, halika, labas tayo kasi baka may bumagsak ito. Baka ano to eh, simento ito, hindi na. Doon tayo. So, nandun lang, casual lang. Kung ano yung dapat gawin. Always do the right thing, ika nga. Pero alisin yung ano, hindi bagay sa atin, nagpapanik, o kaya ninenervyos. Kasi pag ninenervyos ka, nagpapanik, ibig sabihin yung puso mo dito sa daigdig. O kaya takot ka mamatay. O, kapag takot ka mamatay, lahat ng problema, mayroon ka eh. Insecure ka na, hindi mo handang iwanan ng mundong ito, kasi baka magunaw ka dyan. Dapat wala tayong ganun. Yun ang nakikita kong problema ng maraming mga Christian nung araw ba, yung fear of death. Sabi nga sa Bible, ang kauli-uli ang kawa, yung death. So pagka meron akong feeling na parang takot akong mamatay, ay may problema ako. Kasi panggagalingan ng ano yan, ng lahat ng insecurities. Pero may mga taong napepegi yan, halimbawa yung mga dedicated, fanatic sa isang paniniwala, na reliyon, o kaya ideology, nawawalan din sila ng takot sa kamataya. Kaya lang pegi yun. Pegi yun. Maling ano yun, maling paniniwala doon na nagtitrigger ng mamaya-maya yung pala pagharap sa Great White Throne. Kaya anumang judgment dyan, palpak pala yun ang paniwalaan. Ayaw kong maging biktima na. Kaya tinitiyak natin, gospel lang ang issue natin dito. So, ano pa? Hindi ko natuloy kanina yung ano, kasi tumunog yung relo ni Bill eh. 3 o'clock habit. Naging 3 o'clock habit. Ano ba yung relo mo? Kada isang oras ko, nagsasalita. Ganun. Yung ba? Parang tao, parang AI. Ang AI, tandaan nyo, lagi sinasabi, ang tao at saka ang AI pareho. Pareho lang yan. Wala silang, yung tao may soul spirit, mayroong potentiality. Kaya lang yung AI wala. Kaya yung tao pwedeng masave, yung robot hindi. Kaya lang ngayon, halos pareho na no? Yung ano lang. Tayo lang lamang, may Holy Spirit tayo. Yeah, ano pa? Sino meron bang quantum negative, quantum positive? Sinabi mo, meron, kaya lang wala pa akong alam na reality. At least may nasabi ka naman. Mamaya re-research ko, ha? Usapan natin. Pero depende, alam mo, malalim si Billy. Depende kung saan nangungusap, sa religion ba, sa science ba, sa metaphysics ba, physics, no? Metaphysics. Diba, tulad ng pag-ibig, galit, takot, ganyan, metaphysical yun. Beauty, ganyan. May mga, ano yan eh, may quantum negative, quantum positive. O, ba't mo tinanong? Kasi, lang po, kasi lagi natin nababanggit yung quantum. Oh? Kaya, lang sa isip ko na, bakit nga pala yung
isang ang tao parang nasa quantum negative, isa naman nasa quantum positive. Pero hindi naman nila alam kung paano na... Ito yung problem ko kapag may mga therapy terminology sa gospel, wala ganyan. naman silang gospel. Pag may terminology ganyan, lagi kong iniisip sa minimeditate, ano ba talagang ibig sabihin itong mga terminology ito? Halimbawa, yung si kanina, yung binabanggit ko, na ang sensible thing o matter lang sa akin ay yung persona. Dito naudlot yung usapan persona, hindi yung doctrine. Bagamat maganda yung doctrine, lalo na kung orthodox. Pero kung di nagbubunga yan ng persona, diba, tulad ng Holy Spirit, wala yan Patay yung issue yan. Yun ang dahilan, kaya madali akong umatol madali akong mag-judge sa mga nababasa ko sa internet, napapanood, kung may Holy Spirit ba, wala. O kasi yung doctrine, alam ko na kung saan nanggagaling Pag binasa ko yung isip ng tao, at sinasabi niya kasi nasa loob niya, pag halimbawa, ay ano to, ganyan yan. Siyempre may mga brand yan, ay ko na sabihin. Pero ang dulo niyan, hindi magre-resulta ng baby. Kumbaga sa mag-asawa. Kasi nagbe-birth control. Meron silang mga paraan para hindi magbunga yung kanilang intercourse. So, ganyan ang minsan nangyayari sa Christianity ngayon. Nandiyan yung motion of Christianity, nagwo-worship, may mga lahat ng ritual, ginagawa nila, baptism, etc., crusade, kung anong program ng mga churches, kaya lang hindi nagre-resulta ng spiritual baby. So yung atin, tinitiyak natin na yan ay magre-resulta ng mga anak ng Diyos, di ba? Mga daughters and sons of God, para naman di tayo mapaya doon sa Great White Throne at masabihan ng Panginoon na hindi tayo kilala. Ang nagpo-provide lang para maging anak ka ng Diyos na doctrine, yung gospel lang. Wala nang iba, wag i-compromise yan. Kaya nga dito, pag nanonood ng TBC na Billy, lagi kong tinatanong yan, alam ni Billy, Bill, gospel pa rin ba yung nasa isip at puso nyo? Kahit nanonood kayo ng action, thriller, etc. Kailangan yun, okay? Kasi, ay yung horror, ayaw kong ipapapad sa akin. Kaya yung mga alam mo na, may sexual content, okay? Kasi ako yung rito, yung MTRCB. O kasi nakaka-influensya sa isip yan di ba? Doon ako medyo maselan ako doon. Yung kuya, yung influence na sinasabi niya. Ganitong tayo dumaan sa gospel, meron tayo ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit kuya na buhay natin na yan, pwede pa ma-influence or kasi nasa proseso ng perfection niya, maturity. Hindi porke Holy Spirit ng Panginoon Yesus at saka na may buhay natin, perfect na tayo sa maturity. Hindi Hindi naman tayo si Jesus Hindi naman tayo Manganak tayo ng Diyos through Christ's death sa Calvary. So, subject tayo to maturity. Kaya nga tayo nagpe-fellowship na ganyan. Kaya tayo nag-upload sa YouTube. Pero yung bata na sinilang, halimbawa si Dick, nung sinilang si Dick, perfect yan May mata, may ilong, may bibig, may kamay, may atay, may puso, may bituka, perfect. Kaya lang, baby. Yung kanyang chronological maturity, yung kanyang psychological maturity, physiological maturity, ano pa yun? Develop. Or future pa yun, di ba? Kaya nga tayo nag-aalaga ng mga Christian, mga bagong Christian o bagong mga kapatid kasi hindi pa yan mature. Sabi nga ng bumper sticker na nabasa ko, be patient with me for I am not, God is not finished with me yet. Under construction. Under construction. Kasi kuya yung maturity. Pero perfect tayo anak ng Diyos dahil dumaan tayo sa tamang gospel. Sila lahat hindi. Walang nabuong baby, kumbaga walang nabuong anak ng Diyos kasi yung gospel nila, repent, accept, baptism, o kaya kung ano ng mga works ang pinapagawa ng pastor, wala yan. Gospel lang. Marindi yun pag sinabi natin gospel lang, talagang marindi yan. Power ng Diyos yan, sa ikaliligtas, from faith to faith. Hindi yung from faith to works, o kaya faith to mysticism, faith to make believe, o kaya wishful thinking, faith to everything that is sin. Halimbawa, yumaman ako, nakapag-asawa ko ng, may pamilya ako. So therefore, yung aking pananampalataya, perfect. Kaya tama. Dahil walang ganon. From faith to faith. Anong ibig sabihin nun? Nagsisimula sa paniniwala sa gospel, natatapos sa paniniwala sa gospel. Huwag mong daragdagan, huwag mong babawasan. Kasi lahat ng kulang, lahat ng labis, hindi na sa Panginoon yan.
Ganun yun. Ganun ka rin di yung gospel. Kaya walang may pagmalaki tayo kundi yung gospel. Ngayon, mahirap yung gospel tayo ng gospel. Pala hindi tayo dumaan sa gospel. Doon tayo nag-uusap. Minsan, doon tayo nagkakaroon ng critical analysis o kaya ng constructive criticism kung talaga man dumaan tayo sa gospel. O hindi. Kasi minsan lang yun eh. Minsan lang tayo mabuhay dito, dadaan dito, tapos palpak pa yung gospel mo. Harap ka sa Great White Throne, diba? Okay, ano ba? Kuya, yung sa, diba kuya, duman tayo sa gospel, hindi na tayo sakop ng kautusan, kasalanan, kamatayan. Okay. Kaya paano yun? Paano natin naman dun sa pamumuhay natin as a Christian, as a God dyan? Kaya, yung sinasabi din, kuya ni Paul na all things not in faith is sin. Kaya, since wala naman na tayo, kuya. Nasa James siya tayo, no? Lahat ng hindi pananampalataya ay kasalanan. Okay? Hindi na tayo sakop nun. Okay. So, ang kasalanan na tinutukoy ng Bible, alam na natin, yung nangyayari kapag dumaan ka sa Gospel of Christ. Again, sabi ko sa inyo, wala tayo doon. Nandun tayo sa Gospel of God. Na hindi ka man pwedeng magkasala. Okay? Pag born of God ka. Yun ang napakahirap intindihin ng mga taong hindi dumaan sa Gospel of God. Kasi hindi lang naintindihan na ikaw ay na-identify doon sa death ng Diyos o Gospel of God, na kung saan ang bagsak mo yung heaven and new earth, o kaya in time yung Holy Spirit ng Ama na hindi pwedeng umalo sa atin, hindi pwedeng umiwalay sa atin. Bibigay ko lang example, yung medyo maling ginawa ni Kenneth Copeland kanina, nakita ko doon sa YouTube, dalawang beses ko nakikita na nagba-blood compact sila. Iniwa yung kamay dito, tsaka yung tapos pinag-aalo yung dugo. Tapos sabi nila, yung dugo ko at dugo mo hindi na pwedeng pag-iwalayin. Yun ang element of truth. Yung lahat ng ginawa nila, mali na yun. Mali na yun. Walang ala akong approval doon. Ang cultic pa rin yun. Pero yung sinabi nilang yung dugo ng isang kasama ni Kenneth Copeland doon, na scholar, saka siya, pinagsama at ininom nila. Hindi na pwedeng magiwalay yon. Dugo mo, dugo ko, nagsama na. Okay? So, parang ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Yung spirit natin, tsaka yung spirit niya, naging isa. Okay? Soul natin, tsaka yung soul niya, naging isa. Naging divine human nature natin. Kaya sa mga progressive gospel, sa bunda, hindi na kung saan, may mga jet pa yan, may mga yaman sila. Ang claim nila, dahil ginawa sila ng Diyos ayon sa kanyang image, kamukha ni Adan. So, maling paniwalaan ngayon na ikaw ay inferior, maliit, sapagkat hindi yun ang layunin ng Diyos sa kanila, at ikaw ay little gods. So, napapangatwiran nila yan through many Bible verses, kaya lang walang gospel na kamukha ng dinaan natin. So, dahil nga ang alam nila, gods na sila, lahat ng mga pribileyo ng isang anak ng Diyos, pwede na nila i-claim, kine-claim nila. So, nalilin lang sila ni Satanas na pagbibigyan sila doon sa ganong doctrine nila. Sila naman lalong lumalalim doon sa paniniwala nila at nabe-bless pang araw sila. Totoo naman, dami lang pera. Tumagaling pa. Ang gaganda mga jet. Dami pa kuya na kaya ito mga pumupuna sa kanila, nakikita ko na ingit lang yung iba. Pero ako sa tingin ko na demonyo sila. Napaamak sila. Kasi nga hindi gospel yung dinanan nila. Pero yung kanilang progressive theology na di umano, Diyos na sila, sabi ng iba, little gods, yung ano ba naman, big G, ay kako, nalin lang kayo lahat. Kasi hindi gospel yung dinanan nyo. So ano yun sa atin? Yung kiniklaim ni Dennis, kumisang parang totoo yun. Para lang, na siya ay Diyos. Kasi yung ama niya, Diyos. Para si Kristo. Si Kristo, bigatin Son of God. At ang ama niya kasi, Diyos, kaya siya ay Diyos. Yung ibang mga Christian, nasisilit nila, yung progressive. Yung iba naman, ayaw totally kasi blasphemous daw. Tayo, tama lang, naging anak tayo ng Diyos. Hindi little G hindi little G kasi baka delikado yun, baka mamaya labas mo na pilit. Tayo yung mga naging anak ng Diyos through Christ. Si Kristo nga panganay, di ba? Tayo yung sumunod. Pero hindi tayo yung bigatin Son of God. Di bigatin Son of God. Si Jesus Christ lang yun. Tayo yung bunga ng ginawa ni Kristo sa Calvary. Pero nevertheless, may divine at human nature tayo. Kamukha ng Panginoon Jesus. Sa mga Christian sa labas, yung mga evangelical at Catholic, wala silang doctrine na divine at human. Hindi nila pwedeng claim yun kasi hindi sila dumaan sa gospel na dinaan natin at blasphemous sa kanila. Diba?
Huwag naman tayong magiging katulad ng mga progressive gospeler na kala nila Diyos sila o anak ng Diyos. So therefore, napakalapit sa Diyos, lahat ng hilingin nila, pati Ferrari, lahat yan binibigay. Pero hindi naman sila dumaan sa gospel. Pag dumaan ka sa gospel, kaya may pera kaya wala, okay ka. Kontento ka. Kaya ikaw ay may sakit kaya wala, matanda bata, okay ka, kontento ka. Kasi ang mahalaga sa'yo, yung spirit mo, tsaka kaluluwa, yung katawan na yan, papalitan na, any moment now, tsaka na yung ligaya na in-expect natin pagdating sa physical. Pero sa ngayon, kahit anong meron tayo, thank you, Lord. It is well with our souls. Amen. Ganun. Thank you, Lord. Pagka ganun, lagi tayong may peace of mind. Hindi tayo nainggit kasi hindi tayo lumalakad sa laman. Apa? Ano ngayon ha? Antayan ngayon ha? Tandaan nyo yung pangalan nyo, prophetic yan. Antayan ng ano nyo eh, yung grupo nyo rito. Antayan, Antichrist. Hindi anti ha? Hindi anti. Antay. Oy, pagka wala kang inaantay, yung pag-asa mo. Wala. Saka baka iba yung antayin mo. Yeah. Hindi kuya, doon kuya sa... Atonement? Uy, gusto kong balikan yun kuya eh. Yeah. Pero singit ko yung question ko kuya na para lang medyo may kalinawan po sa amin. Hindi kuya, yung unang bugso po nung Pentecost kuya eh. After ang Panginoon Jesus eh, sinugo na yung kanyang Holy Spirit kuya. Meron kagad kuya ang mga na-convert kuya eh. Marami kagad. Nung araw ng Pentecost? Nung araw ng Pentecost. Dami yan, 120. 120. Kuya, Saper. wala pa yung message na gospel kuya na or nandun na kuya nalaman na nila yon na nalaman na nila yon o kuya biglang instant Maganda na yung question na yan kasi like ko sinasabi kailangan individual ang pagtanggap. opo Yung essence at substance ng mga born again, personal relationship kay Jesus Christ, mahalaga yun. Kaya lang, element of truth lang yun. So, yung pagpunta ko sa tanong mo, no, yung point in time na yon nung araw ng Pentecost, 50th day after the resurrection, lumabas yung Holy Spirit, nagkaroon sila ng experience ng kapuspusan ng Holy Spirit, nag-speak in tongues, ganyan. So, ang tanong mo, ay, hindi pa naman sila alam yung gospel, di ba? Oh, pero alalahanin nyo, ang like ko sinasabi, sa dulo ng 6,000 years, ang tanong nyo kuminsan eh, what about yung 144,000? O paano papasok yun doon na kung saan kailangan datnang kang patay eh. Nilibing na buhay mong galit, umakit sa langit, babae yung Holy Spirit. Bago makapasok. Yung sabihin datang ka ng gospel kahit buhay ka. Eh di nga kasi ang sagot ko sa inyo, kasi naka 6,000 years. Okay? Naka 6,000 years. Nakarelate ito doon sa death ni Cristo. Ang 6, di ba, equivalent sa death ni Jesus Christ. So, may gospel. So, in death ni Cristo, burial, resurrection, ascension, Pentecost, yan ang gospel eh. Full gospel yan. So, nung unang bumaba yung Holy Spirit, tandaan nyo, yun eh katataas pa lang ng death, burial, resurrection, ascension ni Jesus Christ. So, yung unang baba ng Holy Spirit, kumbaga, berde na ang church. So, meron silang pribileyo na kahit hindi nila narinig yung gospel kamukha ng pinipreach natin ngayon, eh, yung si Kristo, kumbaga pinoproxy nung kanyang death, burial o ng gospel niya, yung 120 na yun. Gets nyo? Parang handog. Parang handog. Kasi ang church, kasi silang. Yung first, unang bugso, Parang nakaka-receive na sila baby. ng power. Hindi niya naintindihan kung bakit siya naging baby, ganyan. Pero sinilang siya. Mamaya, malalaman na niya kung bakit siya naging tao, ganyan. So, doon nagsimula ang Christianity. Di ba? Mamaya, yun na, nagsimula na sila mag-ritual. Nagbabaptize na sila sa tubig, ganyan. Wala pa si Paul, gumagano na sila. Tapos may mga Lord Supper na sila, may mga communion na sila, hanggang ngayon ginagaya ng Catholic. Breaking of the bread. Transubstantiation ang tawag nila, consubstantiation. Pero nung una, pinractice yan. Kasi nilalarawan ng baptism yung gospel. Puro larawan muna. Yung Lord Supper naman, nilalarawan din yung gospel, di ba? Ang misa gospel yan eh. Kaya lang panis. Kasi hindi nga dapat, yung bautismo sa tubig, panis din yan eh. Si Paul nga, nung nandito siya, hindi na niya pinractice yan eh. Hindi niya 2,000 years ago na almost yan, di ba? Kung tataka lang tayo ngayon, bakit pinapractice ng mga pastor? Hindi nga kasi hindi nila naintindihan. Pero anong araw, nung hindi pa naintindihan kamukha ni Paul, o kaya kamukha natin ngayon, yung gospel, mayroong demonstration. Mayroong, kumbaga, may drawing, no? May picture. At yun ang baptism sa tubig.
O kaya yung Lord Supper na pagka ginagawa, inaalala yung kamatayan ni Kristo, yung pagkain ng tinapay, yun ang death, burial, resurrection, ascension ni Kristo. At yung pag-inom ng wine o whatever na naglalarawan sa dugo, yun ang naglalarawan sa pagbaba ng Holy Spirit. Kaya nga Jesus Christ. Kaya nga may doctrine tayo dito na pag naniwala ka kay Jesus Christ at naintindihan mo yun, doon pa lang sa Jesus, namatay ka na nilibig na buhay magulit tumakit sa langit at kinain mo na. Yung laman ni Jesus, kumbaga, nailubog ka na rin sa tubig. Yung ordinansa ng mga born again o kaya mga evangelical na ginagawa nila. Dumaan ka na doon sa death, burial, resurrection, ascension, doon sa pag-bound sa'yo, pag-lubog sa'yo nung elder mo. So, anong araw, yung bautismo dik, larawan talaga ng death, burial, resurrection, ascension. At yung Pentecost, nilalarawan yung pagbaba ng Holy Spirit. So kung naman lang ng mga Catholic ngayon, yung ginagawa nila, tsaka ng mga Protestant, dalawang ordinansa lang sa mga Protestant, pwede na silang dumaan sa gospel. Yung ginagawa sa araw-araw ng mga Catholic, lalo na paglinggo, yung misa, yung kumakain ng hostia, tapos umiinom ng alak yung pare, kung naintindihan nila yun, gospel yun eh. Death, burial, resurrection, ascension, yung hostia, at yung pag-inom ng pare doon sa dugo, sa alak, Pentecost yun. Kasi hindi nga naintindihan. Kaya pa ganyan. Yung cross, napakagandang ng ano yun eh. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Diba? May vertical, may horizontal, diba? Yung vertical, relationship sa Diyos, discipleship yung isa, diba? Gawa ng Holy Spirit. Napakaganda sana yan eh kung naintindihan ng mga kaibigan nating mga Katoliko at saka mga Protestant. So wala eh, hindi nila naintindihan. Ayun, sinasabi tuloy natin, kinakatok sila ni Lord itong huling araw kasi nasa labas ang Holy Spirit ng Panginoon Jesus at saka ng Diyos. Awa ng Diyos, kinatok tayo, yun, binuksan ng ating buhay, ang ating isip at puso, na ng Holy Spirit dahil dumaan tayo sa gospel. Yun, napakasimple lang eh, kaya lang napaka-elusive, napaka-ilap. Kasi nga Satanas, ayaw niya na malaman ng mga tao itong sinasabi natin ito. Ayaw nga. No? Ganun pa rin kuya ni Satanas doon sa doon sa shadow, yung mga rituals. Kaya yung laman, kaya yung tinatawag na nakikita. Whereas si Paul, nung araw pa niya sinasabi, we live by faith, not by sight. We walk in the Spirit, not according to the flesh. Sa atin, alam na natin yan, di ba? Dahil sa gospel, na nasa atin ng Holy Spirit, nilid tayo sa lahat ng katotohanan. Hindi lang yung pinag-uusapan natin, pati yung mga eternity past, eternity future, alam natin. Hindi lang yung doctrine of Jesus, kundi yung doctrine of God, bago pa si Jesus. Hindi lang yung universe, kundi yung universe ng mga universe pa doon. Nasa inagap ng mga theologian, hindi nila alam yan eh. Hindi nila alam yan. Tayo lang nakaunawa nun, purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos, kasi nga nabag siya sa atin. Dito sa atin sa Pilipinas, at sa mga kapatid nating nasa iba yung dagat, na kinabagan ng Diyos para makaunawa nito. Amen. Diba? Salamat sa Panginoon. Grabe to grabe to. Naunawaan ko kung gaano kagrabe yan kasi una, hindi man dapat, linya ko talaga nung araw pa yung hiniling ko yan nung araw pa, yung sa knowledge. Kaya ako, kampante, kung nagsasalita ako, kuminsan para na akong parang mayabang na, pero wala simple lang sa atin yan Kahit ano yung mga tanong, madali nating masagot kasi yung Holy Spirit, siya yung hindi lang comforter, hindi lang siya yung buhay na buhay natin, kundi siya yung teacher. Actually, pag mayroon tayong Holy Spirit, di natin kailangan ng ibang tagapagturo. Maunawaan natin lahat ng gusto ng Panginoon na maunawaan. So, tsaka last days na ngayon, ang Panginoon walang gagawin. Sabi nga sa Amos 3:7, nang hindi mo niya ipapaalam ang kanyang gagawin o plano sa mga hinirang niya. Okay natin alam eh. Yung iba nagtataka sila, ba't alam natin? Ako nagtataka, ba't din nila alam? Diba? Ang dahilan nga, yung hindi sila nakikinig sa atin. Okay, kung nakikinig man, hindi nila pinapaniwalaan. Kasi hindi tayo mukhang totoo. Ang pamantayan nila, yung nakikita. Kaya nga kung tinanggap yung Doctor of Humanities para lang malaman nila na tayo rin ang authority dyan pagdating sa humanities.
O kaya natin tinanggap yung Doctor of Philosophy kasi parunuan nila na yung wisdom, alam din natin yan. Hindi ba ang Panginoon ang karunungan at ang wisdom ng Diyos? Yes. Meron tayong Holy Spirit eh. Oh, kaya natin kiniklaim yung meron tayong lahing Diyos at may pagka-Diyos tayo. Di ba? Hindi yung Ama, hindi si Jesus. Hindi kalabisan yun. Kasi nga, pag hindi mo kinlaim yun, tao ka lang. Ba't ka paniniwala kung tao ka lang, di ba? O, kaso, hanggang doon pa lang sila kasi nga inaharangan ng kanilang mga doctrine na medyo luma na. Pero sa kanila, okay yan kasi galing daw kay Tertullian, galing kay Athanasius, galing kay Polycarp, galing kay Justin Martyr, galing kay Origen, galing kay Augustine. Ayun ako. Ano yan? Hindi yan basis, hindi yan basyan ng doktrina. Ang doktrina, gospel lang. Huwag sabihin ni naman na minamaliit natin ang Diyos. No, gospel lang talaga. Yan eh, pwedeng malaman ng mga nag-aral, hindi nag-aral, mga may mental defect. O, di ba? Kahit na sino ka, panalaman mo yan. Kung di pa niya alam, ano na lang natin, maging ninong na lang tayo. Diba? At least matatamasan niya yung millennium. Napaganda, parais yun. Diba? Yung Millennial Temple. Wow, ganda nun. Concert doon, araw-araw. Akala nila, hindi tayo mahilig sa music. Ano ka? Sa Millennial Temple, kakantahan tayo ng mga anghel. Lahat na ng mga sikat na mga alam niyang mga awit, wala sinabi yan. Pagka nandun tayo sa Millennial Temple. Ako hanggang ngayon, gustong-gusto ko yung music. Kaya lang yung good music, ha? At ako, nung araw, parang minamaliit ko yung gift ko eh. Sa natural gift, yung art. Artist, hindi sa Pilipinas, hindi kumikita, hindi sikat, mabuti-buti kung doktor ka, abogado ka, businessman ka, o kaya technologist ka. Basta't wag lang yung artist kasi walang kita dyan, ganyan. Pero ngayon hindi ko na minamaliit dyan, yung natural gift na meron ako. Kasi ang Panginoon nung nandito, di ba karpintero? Karpintero po. Kasi gagawa siya ng City of God. Yes. Di ba? Ako naman, nung pinagpe-pray ko ngayon, Lord, kako, baka gusto mo akong gawin dyan, ha? Kahit na lang, parang si Bezalel, pwede mo ako maging tagapamahala ng art. Diba? Yung beauty ba? Beauty ba? O kaya? Aesthetic. Diba? Maganda yung dik? Maganda po. Alisin mo yung art sa science. Walang buhay. Walang dating lang. Wala. Kaya nga art and sciences eh. So, yun ang linya ko. Natural gift ko, art. Sana ang Panginoon may bigyan ako ng chance na i-extend yung art na yan. Hindi ka, kung bahala sa bahay mo. Ang dekorasyon. Pwede mo na dik ha. Ako yung interior designer mo. Yes. May konti lang doon sa City of God na nabanggit nyo. City of Kasi God. kuya, alam naman natin after the rapture, headquarter ng mga Gusto kong topic yan kasi yan ang pag sinabing pag-asa, rapture, saka pupunta, anong meron doon? nga po eh. Kung boring doon, o kung wala ka nang makikita ron na kamangha-mangha, ba't mo pag nanasaan yun, di ba? Wala palang activity. Okay, ang Panginoon Jesus, ang alam mo lang, kakasal ka sa kanya, di ayaw mo naman mag-try de boda. Kasi ang alam mo, babae yung church, siya lalaki. Hindi ganun na. Ano lang yun, mga ginagamit lang na metaphor o whatever, para lang maintindihan natin na walang hiwalayan dyan for 1,000 years. City of God, kuya, 1,000 years Naka-detach tayo sa millennium. So, kasi ang millennium, tandaan nyo, hindi yan ang perfect na age ng Panginoon. Hindi man sa atin yan yung millennium. Sa mga Hudyo yan, bilang head of the nation, pangako ng Panginoon niya, kay Abraham, kay Moses, kay Isaac, kay Jacob. Sa mga Hudyo yan, siyang nakikibaka ngayon sa mga ama sa Israel. Sa atin, sa City of God, panlangit tayo eh. So, anong meron sa City of God? Mansions. O pag sinabing mansion, may narinig na kayo dito sa daigdig na tumatanggi sa mansion? Ala, kuya, pinag-aagos. Kubo nga, pinagtitsagan yung mansion. Kaya ang mansion sinasabi ng Panginoon, hindi pa nga sumagi sa imagination natin. Maliban na lang kung basahin mo yung mga description dyan sa Revelation na kung saan, hindi pa ako nakakita ng pure gold. Maliban doon sa Ayala. Hindi pa ako nakakita ng precious jasper. stone. Diamond. Mga topak. Meron ako mga kita, mga taong may topak. Pero topak. Wala akong idea na, ang alam ko, napakaganda, dinidescribe sa Book of Revelation bilang artist, ini-imagine ko yun, sabig na sabig ako doon, na makita yung technicolor na yun, ganyan. So, yun ang isang excitement na, thrill na, ina-expect ko. At saka yung lalakad tayo sa pure gold, whatever, nasanay ako, maglakad dito, lagi ako natitisod. Excited ako. At na pagbaong katawan mo, nakakalipad ko pa.
excited din ako doon sa mansion na yun. Ang alam ko, 3 stories. May pang natural, pang angelic, may pang langit. Dahil kung hindi, pag may bisita tayo doon na pumunta siya doon sa penthouse, yari siya, mabubulag siya, di ba di? So marami akong mga theory at imagination na ganyan. Nang alam ko, ano lang ito, scratch lang, doon sa surface. So doon ako excited. Magmula doon sa makita ang Panginoon. Bagong katawan, lilipad ka na, wala na sakit, wala na rayuma, wala nang skin disease, wala na yan, wala nang mga wala nang deformities, wala na yung Depression. wala nang mental defect, wala na yung depression, wala na yung tumatanda, wala na wrinkles. Kuya, siguro ano doon? Oh, Hindi na problema ni Billing Carnival. wala na. Ang rides doon. Hindi ka na nagra-rides, baka lumilipad talaga. Tsaka walang buryong doon kasi moment by moment, hindi lang day by day, bago ng bago Bago ng bago. Yung mga nangyari dito, yung mga masarap na bagay dito, halimbawa, yung nanalo ka, sex, o kaya may naantay ka, dumating, excited ka kasi may family reunion. Di ba excited tayo? Excited kuya, ibang feeling nararamdaman mo Iba doon. o kaya may piyesta, yung bisperas pa lang. Palapit- Anti-bisperas pa lang, palapit na. nangangamoy na doon sa barrio nyo. Ang bango, ganyan. Ako, excited ka, uwi yung mga tiga ganito. Si Mago na imagine na ni Mago. Reunion yan di ba? Sarap yung At wala nang balikan na parang nanaginip ka lang ng City of God, tapos gigising ka. Walang ganun. Forever na ilo. Forever yan. Wala nang balikan yan. Di ba na lang, after ng millennium, bago na naman, mas maganda na. Oh, nako, kung alam lamang ng mga tao, nung araw, kung alam ko lang, hindi na padali sana yung, perfect timing talaga ng Panginoon. So, excited ako dyan. Yun ang isang dahilan, isa sa maraming dahilan. Kaya ako, hindi nag-absent pag linggo kahit na may nararamdaman. Lord, gusto ko talagang karap yung mga kapatid, lahat ng alam ko, i-share ko sa kanila. Di ba, Dick? Mula umagang Isa nga kuya, ilang kulang, medyo nagkukulang lang kami sa ganong, napag-asa na yung pupuntahan natin kuya na City of God. Intindihan natin, isipin mo, kahit ako, kung alam kong pupuntahan ko, hindi exciting. Pagdating pala doon, may panganib pa. Wag na! Kaya lang alam ko kasi ang bait ng Diyos mabait si Jesus. Binigay nga si Jesus para mamatay para sa atin. Ang sabi nga sa Romans 8:32, binigay nga niya lang ng bugtong na anak paano niya ipagkakait ang ganyang creation. Sipin mo yun? Oo. Diba? Parang meron kang mahal na asawa o kaya girlfriend. Huwag mo naman tayong magturo yan, ha? Gusto mo to, di ba? Ganyan, pipilitin ka pa nung lalaki yan. Di ba, Dick, no? Halimbawa, ikaw yung mayamang lalaki na yun, na meron kang girlfriend na mahal. Okay, asawa, bago kayong kasal. Naku, Dick, hindi ba nagtuturo yan, ha? Sweetheart, dali mo, sige, dali na. Buhating ko, dali na sa kotse. Saan tayo pupunta? Sa Boracay? Wala mo. Di ba, excited ka Sarap. ganun ang kalagayan natin sa eternity. Talagang walang intong sarap. Hindi pa yung ganap Ako hindi pa ulit-ulit, siguro ang talagang... Sa Bible nga lang, makikita mo na yung ugali ng Diyos It is new every morning. New songs, new day, new life. Ang gandang feeling. Ayaw ng Panginoon yung yung uniformitarianism, yung unit. Ang Panginoon is yung Diyos ng excitement, thrill, joy, love, peace, yung sarap, yung gano'n. Thrill, excitement. Hindi na pinagtatrabaho ang kuya, binibigay na. Hindi na. You have to enjoy it. At wala rin nagsasawa, wala. Katangian lang ng mga taong nasa pollen condition. So kung alam lamang ng mga tao to, yan ang maging nyo pag nagpipreach. Kaya mabakas sa mukha natin yung thrill na yun para pag nasahan din nila yung lugar na kung pupuntahan natin. Diba? Yes. Pag hindi, at mukha pa tayo dun sarap kapag di tayo nagse-sell stock, kailangan madama ng mga taong kausap natin. Kanais-nais yung ating sinasabi. Doon, hindi mo na kailangan debatiin. Diba? Kailangan lang niyang magnasa, mainggit doon sa sinasabi mong glory ng Diyos na. Ito kuya, medyo greediness lang yung tanong ko. Medyo, hindi kasi kuya, after 1,000 years, papasok tayo sa new heaven, new earth. Nandun pa rin yung City of God, kuya. Bababa din sa... pero yan, malaking-malaki na yan, ha? Hindi totoo yung sinasabi ng theology natin nung araw na parang yung pa rin. Hindi. So kuya,
yung natamasa natin ng for 1,000 years dito sa daigdig. Training yun, training. I mean, sa training. Pagpasok natin sa new heaven, new earth, actual tayo talagang lahat tayo, kuya, yung church. Ang paniniwala ko dyan, bagamat ang alam ko, scratch lang ito sa surface. Pagkatapos ng 1,000 years, hindi biro-biro yun, bago na yung katawan natin, yun, 1,000 years pa tayong titrain. Bawat isa sa atin, after 1,000 years, may kanya-kanya na tayong universe. Parang ang Panginoong Yesus ngayon, kanya itong universe na to eh. So, yan, larawan niya na pagdating ng araw na tayong dumaan sa gospel, siyang way, the truth, and the life, tayo rin, bawat isa sa atin, magkakaroon ng kanya-kanyang universe. Ang mga universe yan, tandaan nyo, maraming galaxies, maraming solar system, maraming mga planeta yan, bawat planeta, may mga tao yan, na natural, angelic, glorified, sakop mo lahat yung dik doon sa universe mo. At kung may mga madadala pa kayo sa Panginoon, magmula ngayon hanggang sa pagdating niya, pati yun, yung sakop nyo yun. So medyo talagang napaka-ano ko At yung yung mga kapatid glory. natin hindi nagpipreach, hindi nagbi-witness directly sa mga tao, sila na may sumusuporta rito sa church. Sila rin, mayroong ganong gantimpala, kamukha lang ng binibigay ng Panginoon sa mga preacher, evangelist, pare-pareho lang yan. Sabi nga ng Panginoon, kahit isang basong tubig lang na malamig na ibigay mo sa propeta dahil sa pangalang propeta siya, sinugo ng Diyos, yung reward niya, meron ka rin na nagbigay. Diba? O nag-pray kaya. Yun, napakaganda ng plano ng Diyos. Malapit na pa namang ibigay yan. Malapit na moment, now nandyan araw na lang. Hindi na nga lang araw ko oras na lang. Oras na lang. Yan, huwag tayong magsawa kasi tiyak na darating yan. Mags, ruler of the universe. Kuya, dun sa universe na yon, since dahil kuya talagang nandun yung city of God. So, individually kuya, magkakaroon tayo ng city of God. Parang headquarter natin. Na tayo talaga yung... Tandaan nyo, parang ang Panginoon Jesus. Parang pusok tayo doon. Ang Panginoon Jesus, meron siyang downline, di ba? Tayo, yung mga glorified. Yung mga glorified may downline, yung mga angels. Yung mga angels may downline. Yung mga taong pandaigdig, panlupa, pamplaneta, gano'n. Lahat yung sakop ni Dick. Pagdating ng new heaven and new earth. May worship bang word pa doon? Meron pang practicing of worshiping yung doon? salitang worship na yan, sa totoo lang, wala sa vocabulary ko. Itong nakarang araw. Kanina nandun na. Nung na-meditate ko yung glory ng Diyos, yung lahat magmula sa smallest particles ng atoms, etc. hanggang sa macro building block ng mga universe, etc. Tapos nakita ko yung kalitan ko, yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Ba't di mo sasambay ng Diyos? Diba? Yun nga lang isang bilyonaryo, binigyan ka ng 1 billion eh. Baka sambahin mo yun. Ito pa kaya ang Diyos na nagbibigay, hindi lang ng kanyang bugtong nana, kundi lahat ng kanyang karya. Yung karya ng Diyos walang hanggan. Tapos napaka-spoil natin sa kanya, di ba? Sabi niya, lahat ng iniiling nyo, bibigay ko. Sabi niya sa Bible. Hindi pa ngayon yun, ha? Futuristic yun. Prescriptive. Nasa kabilang buhay, pagka ginawa na tayo ni Lord, ay, nako, anong ipagkakait ng Diyos? Wala. Lalo na't meron na tayong genes of God dahil sa gospel. Alam niyo, hindi na tayo magre-rebelde tulad ni Lucifer. Kasi yung dugo niya at dugo natin ni isa. Dahil sa atonement. Grabe yun. Yan ang dahilan at resulta ng laging minemeditate sa Old Testament, yung laws of God, Psalm 1, sa atin yung gospel. Yun lang ang tanging katas ng buong Bible. Yung salita ng Diyos na yan, na pinaresonified na ni Jesus Christ. Tapos nagpunta rito, namatay ni Libing, nabuhay magulit, umakit sa langit, babaeng Holy Spirit, na isulat yung Bible. Salamat sa Diyos, may Bible, may Old Testament, may New Testament. Kaya lang, dulo ng lahat ng Bible na yan, na yung gospel, ng resulta ang Panginoon Jesus at ang Diyos Ama. Lahat ng yon sumatin. Sa mamagitan ng abag ng Diyos, by grace through faith, sa gospel. Amen. Bye-bye. Bye po. Si Lola. Sige po, bye-bye. Huwag ka na ma-depress, Dick.